Tuloy pa rin ang paglalakbay natin para libutin ang buong Pilipinas. Ngayong araw nga ay pupuntahan natin ang mahiwagang isla na ang pangalan ay Divinubo Island. Ang pangalang Divinubo ay nagmula sa dalawang salita na divine at tumutubo. Sabi sa mga kwento, ang isla daw na ito ay tumubo lamang mula sa isang napakaliit na lupa sa gitna ng dagat na may ilan lamang na puno ng nyog. Mula sa panaginip ng isang matanda ay pinuntahan niya ang lugar na ito at siya ang nakadiskubre. Sa paglipas ng panahon ay lumalaki ito ng lumalaki hanggang sa pwede na itong tirahan ng mga tao. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paglaki ng islang to. Base sa kwento ng mga taga dito ay marami raw nangyayaring kababalaghan sa lugar na to. Minsan daw ay meron silang nakitang taniman dito ng napakaraming pinya. Pero nung hinanap na nila ay hindi na nila makita. Pupuntahan natin ngayong araw ang mahiwagang islang ito at bibisitahin natin ang isang napakalumang lighthouse na itinayo pa noong taong 1906. Maliligo rin tayo sa napakagandang Blue Lagoon at magkakayak na rin tayo. At aalamin na rin natin ang kwento ng mahiwagang isla na Divinubo Island. Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. Good morning sa inyo guys. Dito kami sa Barangay Nalamigan. And today alis kami. So bali merong dito mga kalibot, merong islang malapit pupuntahan namin. So yung isla pupunta namin guys, meron dong 100 years yata na ano nga to? Lighthouse. So puntahan namin yon, tapos may cave din daw doon. And isa yun sa mga tourist spot dito sa Borongan. So bali alis muna kami guys. And samahan nyo kami today sa panibagong adventure natin sa paglibot natin sa buong Pilipinas. Ano yan? Guys, hindi nyo naman ba mamasamain kung hindi ako magliligpit muna? So, ligpit naman. May naiwanan na konting kalat. Sensyo na guys. So, iwan muna natin guys yung bahay jeep natin dito. And punta muna tayo sa Divinubo Island. Muna natin ang ating bahay. Naglalakad na sila doon, mga kalibot. Alam nyo kasi, yung pupuntahan namin dito, na-discover namin, malapit lang siya. So ito mga kalibot, meron tayong dalang tinapay dito. Nga po mo yun? Nakakawa din sila no? Oo. Mga kalibot, iniwan namin yung apo namin. Pero may food tsaka water sila. Doon sila nakalagay sa isang malaking kwarto yun. Hindi naman sila dun susuffocate kasi may fan sila dun. Let's go guys. Let's go. So kasama natin today guys si Kuya Don, Ate Carmi, and si Kuya Will. Naglalakad tayo dito ngayon guys papunta sa port dito. And meron silang sinasakay sa tricycle. Ano yan? Tuna? May tuna pala. Wow! May vlog. Laki oh. Yung guys, yellow pin, tuna. Oh, laki. Pangapalang, sug na. Ha? Pangapalang, sug na. Oh, grabe! Laki. Ilang kilo daw yan? 90. 19 dalawa? 90. Isa. 90 kilos ang isa? 90 ba yun isa? Dalawa siguro. Dalawa siguro. 90 ang kilos. 90 kilos ang bigat niya. Dalawang piraso, 90. Oh, yari. Dalawang piraso, 90 kilos. Nasa 40 plus yung isa. Oh, grabe.
Preskong presko. Grabe! Sarap lang. No? Kahit Ayan ang baliling, yellowfin. Wow! Yellowfin. Alam na nila yung sapak. Kaya mo, lahat kung kano ka lang mo. Kamay. So ito mga kalibot, malaking kamay ko Malaking eh. kamay mo, wag yung kamay mo. Ito, kamay ni Jake. malapad pa sa... Grabe! Laki! So dito guys yung port nila. And meron dito mga contact number. Para saan po yung mga contact number dito sir? Sa pamboat po. Ah, sa panboat. Tuwing kailan pang alis ng andito? Bangka? Pag umaga, pag ganito may pasok, darating yung bangka mga 6:30. Ah, Tapos pagkatapos nila mag-ano ng mga tao, babalik. Tapos balik ulit dito. balik. Ah, marami namang biyahe. 2 beses sa umaga. Ah, okay. Tapos isa sa tanghali. Tapos isa sa hapon. Pero depende po pag ano. Magkano po yung pamasahe dito? 20 pesos. 20 pesos. Doon, ganun din, 20 pesos. Okay. Salamat kaya. Pag ano, pag special trip, 400. Ah, 400. Ah, Port 800. okay. One way lang yung 400. Okay. Salamat. And dito sa port nila mga kalibot, meron silang canteen dito. So, meron silang mga tindong pagkain. Pwede mo buksan tayo? Papakita ko lang. Ayan, meron silang ano yan? Siomay. Giniling. Hotdog. Tapos atay. Yan guys, marami silang pagkain dito. Thank you po. And dito yung daanan guys. Yan, ayan pala yung service. And dito yung service natin papunta ron sa isla. Ang unang tulas ni Alpha. Yan na. Tinok lang ako guys! Bakit yun ako tinanong? Ang sakit sa singit. And dito na yung ating bangka. Ganda talaga pag may sombrero. Tayo guys. And set mo tayo ng life vest natin. Ito yung ating life ano? Lifeguard. Sige. Kalibot, ano na pala dito eh. Develop na sa lahat. Ang galing. Meron palang community rito. Nagsapatos ka para mag-tsinelas siya? Dating sa Pasay. Palang tsinelas yan, Tet. Nagsapatos. Ganun niya kalab. Bilan na lang ako ng ano, ng chinelas ulit. Siya bumili na ulit. Hirap kasi umanap ng size ng paa nito eh. Nagamit siya para bilang siya ng bago. Ah, okay. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Salamat. Wais rin pala. Wais. Ito pala si Kapitana. Good morning po. Manawin ni Kagawan. Welcome to Barangay de Binobo. Binobo. Mabuhay! Bakit po barangay di Binobo ang pangalan nito? Binobo. May history ba po ito? Ako, hindi ako taga rito, taga Northern Samar ako. Pero pagdating ko na dito, Barangay de Binobo na talaga ang pangalan. Pero dito po, mga bangka, pwede ba maglakad dyan? Pwede pa. Mga nagkasalo. Low tide. Oo, kahit nga yung Low tide. Pag low tide pwedeng lakarin? Oo. Kahit nga yung pwede yan. Oh,
Nag-uumpisa po ng lupa, pwede ho. Talagang nakikita po yung lupa dyan sa lumulupa. Hindi po lupa, bakit? Yung ano, may lupa dyan. Tapos yung iba naman mga... Pero hanggang ngayon meron pa rin tumatawid pag ano? Opo, pag wala nang pampo, tapos lutay, pwede ka po maglakad mula lalawigan hanggang Dibinubo. Ang galing naman po, no? Opo. Sa lahat po ng mga island dito sa Samar, dito lang po ang pwede pag lakarin ng mga 15 to 20 minutes. Wow! Wala pa namang inabutan ng high tide habang naglalakad. Ako nga, bagong legit, bagong anak, dala kong anak ko, naglakad ako. Oh? Opo, hindi ako inabutan ng ano. 15 minutes? 15 to 20. Salamat po! Thank you. Welcome po. So guys, ang init ng panahon ngayon. Good morning po! Sa kanila yan, mabuhay. Mabuhay? Mabuhay! Madlang people pala dito. Madlang people. So sila guys, ang init. Init, Jay? Si Ate Nancy, siya yung president na Hi. DCRMA yung... Ano po? Ano po sabihin ng DCRMA? Divinubo Community Based Resource Management Association. Siya yung presidente. Sila na yung nagmamanage dito sa Karawisan Beach. Karawisan Beach pa ang tawag dito. Bale, maglalagbok muna tayo. So dito guys, logbook muna tayo. May pala din sila, may... Parang ano nito representative First honorable mention. Tanggapin nyo guys, tanggapin nyo para pipicturean ko kayo. Yan. You know? Napisita natin. Para magkakasal. Tayo si Congressman ito ah. Tigo, sunod na. Alam nila yan, si Jace. Sa tiko. Dali. Oh, graduate na si Tiko! Picturean ko kayo, dali. Get na. Doon po sa taas. Tikols na buyo! Tanggal mo na to, Yun sa graduation. Yun na! Yan! Marco Tico Arauco. Graduate ka na! Tingnan pakiramdam ng gumraduate. Paano po ang kuryente nyo dito? Galing po sa mainland. Pero meron kaming mga poste diyan, galing sa Milco yung aming source. So ito po mga poste na ito. Opo. Yan guys, so may mga poste sa gitna ng dagat. Patawid dito sa isla. Patawid po. Ay, yung tubig po dito paano po? Sa deep well po kami. Deep well. Yung inumin po? Deep well din po. Pero ngayon, dahil na na yung mga tao sa mineral, kumukuha na kami doon sa Sa mainland? Opo. Galing no? Mga water bottle na. Ang kuryente naman po dito, 24/7? Opo. Ang galing guys oh. Yung mga poste na yan, galing din sa mainland, papunta rito sa isla nila. And ito mga kalibot, nakita nyo yung mga nakalutang na bato. Nagsisimula na mag low tide, and sabi ni nanay kanina, pwede rin yung lakarin kapag low tide, patawid doon sa mainland. Tama po no? Opo. Hanggang ngayon po meron pa mga tumatawid dyan? Opo, meron naman. Mga estudyante kadalasan. Tapos yung ibang mga mga guests estudyante? namin, opo, yung mga guests namin din, lumalakad na rin. Kasi hindi na yung bangka dito pag low tide. Ang galing Lalakad no? na lang yung mga bisita minsan. Oo. Sana ma-tempo natin mamaya no? Pag-uwi natin guys. Maglalakad tayo. Oh, maganda rin po. Kasi malapit naman yung low tide ngayon. Pwedeng lakarin. Wala pa naman po dyan naabutan ng high tide sa gitna. Wala naman po. Wala naman yung nasa gitna ka tapos biglang tumas yung tubig. Hindi po. So safe naman po, safe naman. Safe naman po, opo. Okay. Kahit naman yan medyo high tide na, kaya pa naman yung isang tao na makatayo dyan lang sa may mga bato-bato na yan. So hindi po siya malulunod. Opo, yung islet na yun, hindi naman yan na ng tubig. Ganun rin yung islet na yan, pwede naman pumunta doon kahit high tide. Salamat po. Ano yung kayo doon? Nagkaroon ka ng sombrero Meron na. Hindi na ganun kainit. Ayos. Kalimutan ko yung sombrero. Umiram kayo? Umiram kami sa kanila.
Ganda, ganda. Straw hat. Straw hat na straw hat. Oh. Hello po. Good morning. Good morning po. Sir, ma'am, good morning. Ito ba yung elementary school? Opo. Tapos wala pong high school dito, no? Wala pa po. Ang high school, Sa lalawigan po. sila po yung mga tumatawid doon, Opo. mga estudyante. Opo. So dito guys yung elementary school nila. And kapag mag-high school ka na, kailangan mong tumawid ng isla para makapag high school. Nako, bagsak na si Ramir. 200 steps na? Hindi naman, mga less than 100 yata. Less 100. Ay, 99 steps. So ngayon guys, akit tayo. Pupunta tayo dito sa isa sa pinaka lumang lighthouse. And ito raw ay ginawa pa sa panahon ng Amerikano. So more or less, ano na to? More than 100 years old. And until today, ito ay gumagana pa din. 59, 50. 50 pa lang. Ito na. So ito yung dinadaan namin yung mga kalibot. Okay naman dito kasi merong hawakan. So Hindi na magbilang. Tinatapos. So hindi ka mag-worry guys kasi merong hawakan. 75. Pagod na ako. Dami yan, kuya. Pagay na mo, kunti lang yan. 1,000 ko no lakad. Yung laki ng coral dito lang po. Kural yan. Paano kayo napunta rito? Yung mga bato rito guys, sa packet sa bundok or sa lighthouse is mga corals. Siguro dating dagat. Siguro dating No? dagat po. Kasi nung ano, sabi ng mga locals, meron din daw mga nakikitang yung mga shells Dito sa taas? sa taas. Oh, mga shells. Sa dating dagat to. Posible. Oo. So posibleng dating dagat ito mga kalibot. Pabubulang siyang asay. Oo. So posibleng dahil sa plate tectonics sumakit siya, no? Naging bundok, no? Sa kalumutan. Kasi kumita nyo guys, ito oh. Corals na corals, oh. Tapos yung mga, sabi na matatanda daw dito, merong mga shells dito sa taas ng bundok dito. Balik ako, Kuya Ted. Balik ka. Nanang bilang ko eh. Dating 100 steps. Mabalik ka na, Mir. Babalik ako, namala ako sa bilang eh. 98 na siya eh. Nakalimutan niya. Nag-topic ng ano? Puno. And dito mga kalibot, oh. Laki ng puno, oh, grabe. Ano puno ito? So guys, bawal magturo ng ganito. Dapat ganito or ganito. Yan. Masang tahan. Hilo ko ng pawis. Ano po yan? Makalanggam daw po. Saan? Ayan o nga. Ano meron, Jace? So ito guys, tinawag kami ni Jace kasi yung mga langgam daw nakalinya. Ang lalaki, no? Yun yung masakit mga agad. Ano hanggang doon, no? Dami, oh. Kaka-traffic din pala sa kanila, no? May patay doon na ano, hermit crab. Ang laki na. Oh, saan po? Doon po. Doon galing. Opo. Napakabul sa atin yung ano, hermit crab na patay na po. Ang laki na sobra. Hindi ko alam kung hermit crab talaga. Ito po. Pero parang langgam lang. Parang lang. Balik na tayo guys. Malay mo may ano dito. Tumakbo sa akin. Nangangalay kamay ko. So ayan na sila mami. Tulala na lang. Natin po namin. Ay. Nakita mo yung hermit crab? Apo. Tara guys, let's go. Laki sobra. Dito na tayo guys sa lighthouse na more than 100 years old. And kung makita nyo mga kalibot, talagang pansin yung katandaan
ng building na to. And dito nga sa kaliwa natin guys, meron ditong sira-sira na yung bubong, pati yung mga kahoy, bulok na rin, inaanay na rin. And abandoned na ito mga kalibot. So dito nga guys, may mga laman ng bote, parang natambay na to ng mga nagbibisita dito. And di ko alam kung ano meron dito. Meron nga pinaglutuan guys oh. And sa taas meron CR. And ingat lang kasi makalawang ito mga kalibot. Hintay. Ano po dati tayo ito? Yun ang bahay ng ano ng parola. Yun ang bahay po. Taas po ng kisame no? Malaki yan oh. Kasi may silong dito. May silong. Ilang taon na po itong bahay na ito? Hindi ko alam kung ilang taon na ito. Mga 1906. 1906? Oh, 18. 118 years. Tagal na no? Grabe. So ito guys oh. Mas patanda pa to sa World War I. Saka World War II 1906. Ito pong lighthouse. Mga sabay-sabay yan. Sabay-sabay na rin po. And to guys, sakit tayo dito sa pinaka lighthouse nila. So dito guys, yung dati yung electrical room. Pero dahil solar na yung gamit nila, sinarado na ito ng permanente. So ngayon guys, sakit tayo dito sa lighthouse na 118 years old na. Kakatakot! Takot ka? Kaya takot. Nauga. Ha? Nauga. Takot na. Takot ako na nagalaw yung ano yung poster. Tara. Bababa ako. Baba na, ano yan? Gusto mo ikaw nauga? Kakatakot nga! Ano tiko? Patras yung baba niya. Hindi ka lang pala sa multo takot, pati sa ano. Patras yung baba. Dati ang ganda ng view. Ganda no? Tara. Safe pa sa taas, safe. So yan guys, safe naman daw. Safe naman daw guys sa taas. So tuloy natin yung akit natin dito. Grabe, ganda ng view. Jace, mag-ingat Jace ha. Ito guys, putol yung tubo dito. Pero pag inalog-alog ko naman, di naman siya gumagalaw, kaya safe naman to. So ito guys, yung solar panel nila. Ano siguro ito? 200 watts or 150 watts. And ito mga kalibot yung pinakailaw. So dito tayo guys sa tuktok ng lighthouse na 118 years old. Nakatakot pala pag tumingin sa baba no? Nakakalula guys pag tutingin sa baba. So yun guys, yung nakikita ko dito. Nakakalula. So yung mga kalibot, yung baba ko dito. Nakatakot. And ito naman yung nakikita ko dito guys, Pacific Ocean. Ang ganda, grabe. And dito sa paligid namin yung nature. Yan mga kalibot. So ito mga kalibot, yung lighthouse dito is ginawa daw kasi yung mga nagalayag dati ginagamit tong guide para hindi sila bumunggo dito sa isla ng Divinobo. Kasi malapit to doon sa pinaka mainland para siguro maging safe sila. Mami, akyat ka! Lap! Huwag ka na umakyat dito. Kilala kita. Ito guys yung sirang bahay nila dati oh. Para mas mahirap guys baba kasi may kita mo yung ano, yung baba. So first time ko to guys umakyat ng lighthouse. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo mabagal. Nag-iingat lang tayo. So dahan-dahan tayo. Habang bumababa ako na mabawasan yung kaba ko. Tapos nababawasan yung sikip ng ano ko paghinga. Yan, pag nalaglag naman ako dito buhay pa ako yun. Baba na lang yan eh. So ito pala mga kalibot, yung nakikita yung dalawang butas dyan. Yan pala i-reserve nilang tubig, balon. Tapos ngayon sinasalok-salok na lang.
Nadulas pa siya. Dito wala talaga ng patid. Patid pa talaga dyan. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. So ngayon guys, dito naman tayo sa next na spot. So dito naman ay pababa yung hagdan. Tatanong ko kung dito ulit pabalik. Oh, dito. Antayin ko na lang dito. Oo. Ako ba? Babalik na naman tayo. Tapos doon pala yung daan yun, oh. Laking coral dun lag guys, oh. Uy! Dahan-dahan kayo dito, ah. Masyadong matarik, oh. Dahan-dahan na, dahan-dahan. Si Pia Will guys, umupo na. Madali lang naman. Hindi na ako nakakabago. So dito guys, pag nadulas ko, oh. Uy! Kaya dahan-dahan lang tayo sa paglalakad. Baka may unggoy dito, daddy. Ganda ng mga halaman, oh. Tingnan nyo guys yung mga ugat niya, oh. Parang mga paa. And dito guys yung final na hagdanan. Bakal. Pagbalik naman natin, pataas ang... Ay. Boink. 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 So dito na tayo guys sa dagat. And low tide yung dagat guys. And meron ditong kuweba. Ay, hindi pa ito yung kuweba? Ay, hindi pa daw ito. Doon. Alam ba na 2 kilometers? Wow! Ang ganda, oh. Ito yung trono ni ano. Pwede ako makita dyan, mag-hiking ako Ito na ni Chris. Mga alipin. Ang ganda guys, oh. Mga kulto. Yan yung pinakamisa nila. Mesa. So ito mga kalibot, merong ano sa gitna, meron tayuan. Yan, mesa yan. Umpisahan na ang... Tawag ito. Ang ano? Ang ano? Tingnan niyo to guys, oh. Yung puno sa taas, yung ugat niya pababa dito hanggang dito. Ayan, oh. Grabe, napakahaba ng ugat. And dito pa siya guys sa ilalim ng lupa dito, oh. Nakabaon pa. Ang haba naman ng ugat na to. Grabe. Grabe init guys. Jace, tara tali. Tito Chris! Tito Chris! Tingnan natin si Tito Chris kung nasan. Baka nandito lang. He was afraid to come out. O, dala. Tito Chris! Si Tito Chris! Wala. So, pagod na po sila guys. And dito guys, merong ganda ng pwesto mo dyan, ah. Let's go. Baka may ahas dyan, Kuya Mir, ah. And dito sila guys nakatambay. And dito yung Pacific Ocean. Yung pala. Ha? Hindi rin alam ng tour guide. Ako na nga nagpupasok-pasok sa highway. Ano, meron? Wala, hindi ma-figure out kung saan kasi puro butas eh. Pag pinapasok namin walang daan, dead end. Okay. Balik na lang muna daw kasi ang layo na namin eh. So guys, balik muna tayo. Tayo guys, oh. Napakainit ng panahon ngayon, grabe. Yung mga babae itong patid. Ano yan? Starfish. Starfish. Balik pa. Ba't ba ano yung nasa gitna niya? Yan yung bahay niya. Ah. Ibang uri ng starfish. Tawag na namin. Gala na natong ka. Para mag-camera ka nga.
Ito guys, oh. Uy, lambot. Oo. Kala ko matigas. Kala ko matigas. Maganda pa nga ilagay. Parang nakakatakot yung itsura niya, no? Hindi siya yung starfish na cute. Native starfish. Yan. Yung Ito? kinain natin. Ah, ito Ito yun. yung tarukog na maraming ngipin. Asan yung... Ito yung tarukog. Ay, Yan. gusto ko na yung manguha kanina kaso... Alis na tayo. Oo nga. Hindi na patingin. Parang alien nga yung itsura niya guys, oh. Yan guys, tinan nyo, oh. Marami siyang ano. Ah, ito yung kuko na sinasabi nila. Oh, yung kuko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya pala Tignan mo yung laman po. dito. May laman loob. Kasi Oh, yan, kasi 8. So ito guys yung kinakain dyan, oh. Yung, ayun, oh, yung parang ano, yung bibig niya. So yung taro ko guys, ginagawang ano yun, chicharon. Ang tawag, chicharokog. Edong nakaraan, nagdala sila Ate Carmi, ginataang tarukog. Yung mukhang ano, mukhang pustiso yung ano niya guys. Itsura. So dito kinukuha lang yan, nakadikit yan sa mga bato. Malaki yung cave. Wait lang. Eh? Malaki yung cave pero Malaki daw po yung ano. Malaki daw. Lah, wala makita. Daddy, wala akong makita. Ang dilim po. So guys, ito yung cave. Hindi namin makita yung pinaka-cave pero malaki rin yung cave na to. Oh. Mas may pangiki pala, no? Yung hinahanap po nating cave, hindi po dead end. Hindi yun. Malaki talaga. Malaki talaga. Ah. So dito guys. Ito yung ang dami kasing gantong cave. Ay ang dami dito na ganto. Puro may butas lang. Kaya di namin na-figure out saan kasi yung mga locals di rin daw sila nakagawi dito. May malalaking paniki dito na parang pusa na yung size. Parang wala na makita. Yan o. Hello ya. Kala ko paniki. Ang laki no. Pero wag nyo hawakan yan. Bakit? Don't touch, ano yan? Don't touch anything. Saan? Akala ko paniking malaki. Ayun, no? May tumutulo. May tumutulo. Malalim ba? Lagusan? Ay tae. Ay, ang lalim. Lalim. Pag mahulog ka rin dito ah. Malalim. Malalim, no? Nakakatakot. Meron din. Tumakay ka? Ha, Chris? Tumakay ka? Ay, may kasama ako sa tayo. Ito naman kayo. May kasama. So ito guys, time check natin 10:49. And grabe, trick na trick yung araw guys. Sobrang init. So masarap mag-travel pero ito sa mga dapat paghandaan mo kung gusto mo rin maglibot sa Pilipinas. Yung mainit na panahon. Ano? Hindi na lalas mamaupay. Mainit dun. Oo. Mas ano doon. Dito. Mas makulimlim. Dapat mga So kita nyo guys, sa mga wala sombrero sa amin, no? alasay. Damit na yung ginagamit pamandong para hindi mainitan. Tara guys, akyat tayo. Tara. Ganyan kainit yung panahon ngayon. Grabe. Si Kuya guys nagpapahinga. Lipat na tayo ng planeta. Ito na nga guys, sobrang init. Tapos pakyat pa kami ngayon. Ah, ano na yan? Ano? Kailangan ko tubig. Ate ko, kaya pa? Grabe ang taas. Ano mami? Sarap. Maglibot. Sabi. Kaya ko pa ya. Ano? Kailangan ko siya. Para lumakas. Okay, Will. Gami. Kuya Willie talaga. Sabi niya, sarap-sarap mag-cellphone guys. sa bahay. Akit na. Oh, hinto ulit.
Go Ramir, kaya mo yan Ramir. Ano? Libot pa. Parang paghakbang mo yung tuhod mo dito, ang sakit. Mga kalibot! Sana andito kayo. Parang lahat tayo. So sino guys gusto sumama sa amin sa paglilibot? Tara, libot tayo. Akala nyo ba guys, puro sarap lang ang paglilibot at pagka-travel? May part din na mahirap. Akala nyo yung mga nakikita nyo sa social media ng mga picture, ganun lang yon. Hay, may kasamang hirap yon. Whew. Hay, Sarap! Jace, tara na Jace. Tumusuko na yung anak mo, mami. Oh, dali, kaya ba yan? Di ba traveler ka? Oh, dali, oh, kaya pala eh. May pa-jogging pa, sarap paging bata. Bali kanina mga kalibot, hindi namin napuntahan yung cave na dapat napupuntahan namin. Kasi sobrang daming kuweba doon na maliliit. Tapos may ilang malalaki. Pero yung napuntahan namin, puro dead end. Ilang hakbang na yung ano, nagakan. So kaya hindi namin nahanap yung kuweba na dapat napupuntahan namin. Pero okay lang, experience pa din. Daddy, may tanong ako. Oh. Ilang beses ka na nakahakbang ano sa buhay mo? Buong buhay mo po. Paano ko malalaman po? Ikaw, ilang beses ka nang huminga? May tanong ako sa'yo na. Hindi ko alam. May tanong po ako. Ano po? Ilang beses ka na po humakbang sa buong buhay mo po? Wala. 1,200,000. Ano yun? Mayabas pa, may kunting katas. Uy, buko pa kami. Paano naman pwede magkuha ng buko dito? Okay. No? Joel! Buko! Buko! White flower yung pampahid? Ay, ito yung... Legit lang, amoy mo. Amoy mo. Amoy. Sige, amoy mo. Amoy white flower. Wala ko nga ano. Wala ang bango. Ang bango guys. Kuha ka pa dami. Pwede ba yung tuyuin? Kaya pala, ito yung ano niya na nasa Pwede ko bote. ba tuyuin? Tapos ano, isusunugin ko pag tuyo na. Ugat lang talaga. Ugat lang mabango. Ang bango. Kunin mo tapos dadry Ang bango, ko. ang bango. Tapos gagawin ko insenso. Yung amoy ng white flower, no? Oo. Ang galing, ang amazing. Akala ko sa white flower, yung flower mismo yung may amoy. Akala ko Ugat rin, pala. Gagawin ko insenso na. Madami ako gusto gawin dito. Kaso limited yung oras. Oo nga. Gusto ko kumuha ng tarukog. Gusto ko kumuha ng sikat-sikat. Ali, wag na tayo ng oras. Gusto ko kumuha ng white flowers. Pag nag-edit kami, magano ka? Ay, paypay niya Tatawid ako ako. mag-isa. Yung cave? Entrance. Ito yan. Dito yan ang entrance. Tama po yung ano napuntahan namin. Oo, tama yan. Ano pong istorya nung ano doon, yung kuweba doon? Ay, yung kuiba na yun, ano yun, buhay na cave yun. Buhay na, may buhay yun. Ano pong ibig sabihin ng buhay ng kuweba? Buhay yung kuiba. May mga time lang na pwede kayo papasok doon. At saka, yung pagpipicture-picture. Kasi naranasan namin yan nung punta kami doon ng tourism officer si Mama Reza ko rin. Siguro mga, ano yun, mga mag-aalas 12 ng tanghali. Pipicture kami doon talaga. Hindi talaga makakuha ang camera. Alam mo ba, ang dami kong dinilit nga niya, picture, tatlo, puro blur, super blur. Pero doon okay naman siya. Doon ko lang yung nalaman nung mag-ano rin kami, ganito. Ano ba Pati to? yung malalim mo, tamo, super blur. Wala, kung ano. Mga ganyan yan. Pero doon hindi naman. Dapat di mo dinilit para. Dinilit ko, yung tatlo. Sa TV. Hindi ko pa yan alam noon na buhay pala yan yung cave na yun, nakanaratin. Noon ko lang yun nalaman nung magpunta kami ng Base. Mayroon kasi doon cave din na malaki, buhay din. Nung nag-orientation kami ng tour guide namin, ganun pala yun pag buhay. Hindi ka pwede papasok doon pag mga alanganin oras, tulad ng tanghali.
Ang sabi ng ng tour guide doon, pag pupunta kayo dito, magkikibing kayo, punta kayo dito ng maaga or sa hapon. Mag-overnight na lang kayo doon sa... Pwede mag-overnight po doon? Pwede kasi malaki ang cave na pinasukan namin. Nag-learning tour kami kasi doon. Noong araw. Ang istorya naman noon, nung araw, mayroon yan noong yung pawikan na malaki. Kaya lang, pinagbiat-biat ng mga treasure hunters eh. May mga... Pinagbasag-basag ng chisel ang ginamit nila. Sabi kasi, mayroon daw gold sa gitna ng bato eh. Hugis pawikan talaga siya. Kaya lang, nung magpuntahan na dito yung mga treasure hunters, yun, nadali na yung, sabi naman, nung dumating na itong tourism na to, nanghinayang na kami. Kasi malaking yun, kumbaga sa tourism. Malaking attraction sana. Malaking attraction yun. Batong hugis pawikan. Batong hugis pawikan eh. Kung na lang ninyo doon sa may entrance, yung paakyat sa medyo mataas-taas yun ang entrance eh. Parang aakyat ka, mag-ano ka doon sa gilid eh. Mayroon portion doon na parang ganito na parang malalim. Doon yung nakapisto yung pawikan. Nung makita naman ng mga treasure hunters, sila na, ba ito, kakaiba ito. Pero naman po yung kwento doon na nung may mga mananakop dito is doon nagkatago yung mga yung isang cave yun dito sa yung tawaging paghagdanan cave. Ano naman po kwento doon? Before pa nung Second World War, nagkaroon dito kasi ng tawag nila pulahan. Yung mga ang kalaban doon yung mga Kastila. Ganoon. Mga pulaan pa. Pula yung araw. And dito mga kalibot, napaka-warm ng welcome sa atin ng Barangay Divinobo. Nag-prepare sila ng lunch natin. So meron tayo dito guys, chop suey. Anong isda po ito? Ano ito yan? Sabi nga isda. Tilapia ba yan? Hindi po. Mamadas or ano ito yan? Ang tawag dito, kirawan yan. Kirawan. Dapak naman yung pula. Ito guys, kirawan daw ang tawag dito. Ito ay dapak. Yung mga hinati-hati. Ito po? Hinati-hatian ng ulo, sinabawan. Dapak, ito yung dapak. Ano yan? Kirawan din yan. Kirawan. Yung puti na yan. And dito guys, meron tayong bihon. Meron tayong mga sabaw dito. So tara guys, kain mo tayo. Kain na po tayo lahat. Kain na po. Salamat po sa mga pagpapala na ibinibigay mo po sa safe travel po. Thank you so much. Lord God, thank you. I-bless po yung aming kakainin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano ulam mo? Isda tsaka gulay, chop suey. Wow. Ang dami kong ulam. Kain kuya. Kain tayo. Biyahe. Bago na tayo ngayon. Tumula ngayon guys. Wala na kalibot. Kabiyahe na. Kain tayo mga kalibot. Sarap ng pagkain nila. Kain tayo, kain. Walang gulay. Kumain ng gulay, Tiko. Kaya ka pala nagtatago ha. Kuha gulay doon. Kuha gulay. The spell on me seems to linger in ways I cannot really see. You got me wrapped around your finger. The book of Daniel over again. Talagang Ang hirap po pala ng buhay ng 6 months yan. 3 to 4 months yan yung talagang katirap dito sa amin. Paano po ang survival nun bukod sa shell? Nung mga family po na gano'n? Hindi, ganun din lang naman pag yun lang talaga yung pag hindi na talaga mapuntahan, talagang walang makakain. Bakit po ito tinawag na Divinubo? Tinawag itong Divinubo, dati kasi yung pangalan dito Tuminubo.
Ano po? Tuminubo. Ano po ibig sabihin? Yung ibig sabihin, yung isla na to ay tumutubo. Yung history dito parang may ano lang, parang may ganyan na binunot po yan doon sa Tagalog. Yung sa balat ng ng lubi, Parang yung nyug, yung old na nyug, parang may lang dito tinipon. May tinipon dito na parang nanyog po na tapos meron naman dito taga bato na naginip siya. Napuntahan mo yung doon na yun, puntahan mo kasi meron doon lupa, may tubig at saka may mga tanim doon. Tuminubo. So nag-ubi naman siya, pumunta siya dito. Tapos yung una daw na iinuman ng aso mo, yun ang iinumin, yung pwede inumin. Tapos nung balikan niya dito, nakita niya hanggang babalik-balik na lang siya, lumalaki yung lupa. Kaya sinabi ito na tuminubo. Bakit po naging dibinubo? Innovate na yung pangalan kasi yung dito daw parang baka nakatitingala, kumbaga. Yun, kaya divine. Parang doon kinuha sa divine na yun. Kaya pala siya dibinubo. Opo. So parang Divine Island. Oh, special delivery. Special delivery. Wow, may mga tayo dito guys. Wag. Pag-video, baka makita yung... So tanggalin mo na kami yung damit guys kasi yung mga damit namin puro mancha na ng sabaw ng buko. Wow. Kevin! Buko! Buko na! Bukong pandan. Oh, nagubad din oh. Oh, gumagaya oh. Helicopter. Naila ako. Oh, sarap. Ay, Robin! Hindi, malayo. You know, sexy Sexy. Oh, sa talikod na baka makita yung abs ko. Oh, talikod sa talikod. Wow. Hindi ko nakita yung abs, so alkasya na lang nakita. Ito na. You know, block. So ngayon guys, tapos tayong kumain and magbuko. Ang next na pupunta natin guys is mga 5 minutes lang na lakad dito sa Lagoon. And dito mga kalibot, sementado na rin yung daanan. So di katulad kanina nung dinaanan natin na talagang paakyat and matarik, tapos medyo may kahirapan. Dito naman sementado na guys. So kahit umulan, hindi kayo mahirapang maglakad papunta dito sa Blue Lagoon. And dito guys, meron silang function hall, meron silang pinaparentahan na tent, duyan, banig, folding bed, kayak 100 per hour, life jacket, and meron silang mga short order. Tapos dito mga kalibot, meron silang mga kwarto. So tingin ko pwede mag-overnight dito. Meron silang 1, 2, 3, 4. At least 4 na kwarto meron dito. Tapos meron din silang mga cottage dito, ayan. And dito sa kanan guys, meron din 2 cottage. And mula dito matatanaw mo na yung Blue Lagoon. Wow, ganda nga oh. Ang tahimik ng dagat oh. Even though guys sa banda doon, makita nyo malakas yung alon doon, pero dito sa Lagoon tahimik na tahimik, very peaceful. Tahimik na, peaceful pa. Yes. Dito nagtatapos yung kalsada nila. And dito konting lakaran na lang siguro to kasi nandito na yung paliguan. So konting ingat lang dito mga kalibot kasi medyo mabato. And medyo may katulisan guys yung mga pato dito kasi mga corals to eh. Batong dagat. Wow, ganda. And dito guys, after lang ng napaka-iksing lakaran, napakaganda ng place dito. Kasi pa ako yung bato. Sakit po. May kasama ka na mami. May guide ka na. Hello. So dito guys, ang ganda oh. Nandito yung mga kasama natin. Wow, sarap naman ng tambayan dyan. So dito guys, merong ba't may mga ganito?
Wala, yung mga naglagay lang sila ng ganito para may Semento? Oo, nagtatambayan. So dito guys, oh. May gumagano no, So yung mga tao dito nilagyan nila ng maliit na semento para pag uupo ka nga naman dito, hindi masakit sa puwet. Dito rin guys, yan, nakaupo si kuya. Ginawa nila ng upuan dito. Tapos dito guys, meron pathway. And dito, yan nga lang mga kalibot, yung mga nagpupunta rito ng iba, hindi na nadadala yung mga kalat nila. And meron pa dito mga upuan guys, no? And dito, tingnan natin na meron dito. Wow! Ganda siguro yung mga sinaunang bahay talaga, no? Mga kuweba-kuweba lang, no? No? Ganda, oh. Pwede kaya itong ano, no? Gawing bahay, no? So, ngayon guys, ligo tayo. So guys, andun na sila. Andun sila tumatalon-talon. And si mami na mamulot ng mga kung ano-ano. Tarukog saka sikad-sikad mga shell. And punta tayo dun, tatalon tayo. Makes me feel it to write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape, I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Still rolling the dice, still hoping to find a future for me. Eh, may sagwan na saging. Ang init sa puwet pa. Ang init sa puwet, guys. I've heard a romance. They say no. Akala ko sa saging tayo. Gusto ko pa naman sa saging. Sarap ng saging. Napaso ako. So guys, wag nyo to dikatan pag maaraw. Ay, tiwi. Ay. Hindi na. Ito si Tito Ramiro, marunong magkayak. Marunong ako yan. Meron yan sa Pangasinan. Okay. Ito ko sa dalawahan. Palit tayo sa kwan. Sarap ako. Ano? Naharap po ako. Ayaw mo na tatluhan? Say. So mga kalibot, eto na. Magkakayak na tayo. Lakas ah. Ito na po. Mag-ano na tayo. Nabasa ako. Yun na oh. Saan po ako po? Dito? Ito ko na. Magkakayak na tayo. Sinte ko sa isahan lang po. Kasi mag-isa siya solo. Parang kinakabahan ako sa
Huwag lang malikot din sa. Opo. Pero pag nahulog naman po, kanayin ko na lang, itatest ko po. Ang sabi ni Tiko ngayon ah. Huwag lang malikot din sa. Sabi ni Tiko ah. Diba? We all live on time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark flying in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right, and we all need of mothers when the day is dark as night, and the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground in disbelief, staring at his fingers through which his blood runs with his life. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. So ngayon mga kalibot, tapos na tayo mag-tour dito sa Barangay Divinobo or Divine Island. And share lang namin sa inyo guys na pag nagpunta kayo dito, meron naman kayong pwedeng mestayan. So dito guys, isa to sa mga room nila. Pasok po kate. Opo, sige. So ito guys, yung itsura ng room nila. So meron silang kama, meron ding electric fan, ilaw. And dito guys, merong kusina sila. And meron silang CR na kasara lang. Magkano po ang renta dito, ma'am? 1,000 po. 1,000. Ilang oras po yun? Overnight. Overnight po. Pero pag umaga po silang pumunta, may mga tanghali, ganon. Hanggang kinabukasan na yun? Kinabukasan na yun. Yung check-out time, kinabukasan. Before 12. Before 12, okay. So kahit pumunta po dito ng mga alangani, alas 10, alas 11, ang check-out na nila, kinabukasang before 12, okay. Pag dumating ng hapon, ganun din before 12, okay. Good for ilang tao po yun? Good for ano po ito? 5. Good for 5? Yung Okay. Yung sa kabila po? parehas. Parehas. Pero yung ano doon, mas malaki yan. Good for ilang tao po doon? Good for 10. Good for 10? Yung iba sir, nag-ano lang sa sahig. Sa sahig? Oh, may extra bed naman po. May extra bed din. Kasama na yung sa 1.5? Okay. Tapos yung sa good for 10 po magkano? Ayun guys, good for 10? Good for 10, ano yan? 50 pesos per head. And dito guys, yung pangalawa nilang lodging house dito. Ang ganda oh. Ganda ng kulay. Magkatabi lang yan mga kalibot. Tapos dito sa gitna, napakalawak na space. Pwede mag-tent dito? Yun, may bayad po yung tent pitching. Hindi, dala lang ng mga bisita. Dala ng bisita, okay. Oo. Sila dito naman sila naglalagay ng tent. Ito pong good for 10 na kwarto, magkano po yan? 1,000 po. 1,000? Opo. Tapos yung 10 na yan,
dalawahan lang yun eh. Yung 10, humihingi ng ano, yung banig. Banig. O 100 per banig. Okay. Ano nila. Para magiging 10 yung ano, kasi sa sahig na humihiga yung iba eh. So bali 2,000 to itong ano? 1,000 lang po. Akala ko 100 per additional. Opo, pag extra, siguro mga kung 10 sila, hindi naman lahat. Minsan 2 banig lang pinukuha nila eh. 1-2 na yun. 1-2 lang? Opo. Hindi per tao. Extra person. Opo. Dalawa. 100 each. Kada banig? Kada banig. Yung banig. Ang mura. Opo. So ito pa magkano po ito? 1,000 din yun. Lahat 1,000. Okay. Pero ito yung pinakamalaki. So dito pala mga kalibot, 1,000 din. So 1,000 kada lodging house. Opo. So 1,000, 1,000. Tapos 1,000 din dito guys. Basta mag-extra ng banig, additional 100 pesos. Okay. Tapos dito guys, pwede rin mag-camping. And yung mga open cottage nyo po, magkano po? 600 po. 600? Opo. Yun na rin yung hanggang kinabukasan? Opo. Mura nga no? Mura po yun, overnight. Overnight na yun. Kasi sa iba po, may bayad yung maghapon, may bayad yung overnight. Yung mga life jacket po. Yung life jacket, pinagagamit namin yan pag gumagamit ng ano, ng kayak. Pero kung gagamit lang sila dahil sa paglamang, 100 yung rental. 100, okay. Each. Yung sa kayak po, magkano po ang ano? 200 yung double, 100 yung single. Andi mag-kayak na lang din oh. May free na po yung life jacket. Free hiram, okay. Kasi whole day rin yan, di ba? Hindi, 2 hours lang. 2 hours lang. 2 hours. So yun guys, yung kayak natin is 200 pag double, 100 single. Tapos papahiramin na lang ng life jacket. Good for 2 hours. Okay. So guys, kapag life jacket lang i-rent nyo, di nyo trip mag-kayak, 100 pesos. Good for whole day na yun. And dito tayo guys sa bandang likod nila, meron ditong poso. Ayan, pwedeng banlawan. And then dito guys, meron silang lutuan dito, merong ihawan. Paggatong lang yung ginagamit. May extra po kapag gagamit nito? Wala. Pag nag-rent sila ng mga room, free na yun. Okay, sige. So, magdala lang kayo guys ng ano, ng uling sa kalulutuin. And dito, meron din silang public CR. So bali meron guys CR yung kada kwarto. Tapos kung sakali magsasabay-sabay, meron namang CR panglahatan, male, female. So dito guys, meron silang function hall, inaayos na nila. Kaya makita nyo itong sa kisame, nire-repair nila guys. So 1,500 po no? Good for 20 persons. Meron din mga folding bed. May folding bed dito, 100 yung rate dito, 150, ito 100. So 150 ito, yung folding. Oh. So ito guys, so 150. Kung gusto mong, kung solo lang, pwedeng ito lang irentahan nila. Opo. Kung mag-isa lang sila, halimbawa, gusto lang nila dyan. Opo. At saka okay. Yung payong may partner na yan. Folding bed sa kapayong 150? Opo. Mura nga. 300 na pag may payong. Okay. Kasama na yun. Kasama na yun. So yan mga kalibot, dito lang yan sa Barangay Divinobo.